Ipagpapatuloy at palalalimin ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya ang digmaan. Iyan ang malinaw na mensahe na ibinigay ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine habang nagsasalita sa United Nations General Assembly sa New York. Ayon sa kanya, nakatutok ang Rusya hindi lang sa Ukraine. Kapag bumagsak ang Ukraine, ang natitirang bahagi ng Europa na ang susunod sa plano ni Putin. Malinaw ang babala ni Zelensky sa United Nations. Itigil si Putin ngayon o baka bansa mo na ang sunod. Noong Setyembre 24 iniulat ng British Broadcasting Corporation ang talumpati ni Zelensky sa United Nations na nagsabing palalawakin ng Rusya ang pananakop sa Europa kung magtagumpay sila sa Ukraine. Ayon kay Zelensky, dalawang susi para maiwasan ito. Magpakita ng pagkakaisa at dagdagan ang suporta para sa Ukraine. Malinaw na nag-aalala si Zelensky sa pabago-bagong suporta ng United States sa Ukraine para sa 2025. Habang nagtatalumpati, iniisip ni Zelensky na pwedeng magbago agad ang relasyon. Sa ngayon, tinatamasa ng Ukraine ang suporta mula sa United States, marahil higit pa kaysa sa anumang panahon ngayong taon. Noong Marso, nagpasya ang United States na pansamantalang itigil ang tulong militar at intelihensya sa Ukraine, na tila paraan para hikayatin si Zelensky na makipag-usap para sa tigil putukan. Humina ang suporta ng ilang kaalyado ng Ukraine sa kanluran. Pero matatag pa rin ang European Union sa pagsuporta sa Ukraine. Noong Marso, sinabi ng Italia at Espanya na hindi pa sila handang suportahan ang 436 na bilyong tulong para sa Ukraine. Sa gitna ng mga alalahanin para sa sarili, binabalikan ang punto ni Zelensky sa pagkakaisa. Alam niya na namamayagpag ang Rusya kapag may pagkakawatak-watak. Ang suportang natatanggap ng Ukraine mula sa maraming bansa ay nagdudulot din ng mga usaping burokratiko, gaya ng nakita sa European Union noong Marso. Dapat matapos ito, sabi ni Zelensky. Kailangan ng nagkakaisang hanay. Ibig sabihin, dapat magtulungan ang NATO at European Union sa kanilang tugon sa Russia, kasama ang Ukraine sa kanilang panig, para ipakita kay Putin na hindi urong ang Europa sa banta ng Russia, o marahil mas mahalaga pa, mula sa pananaw ni Zelensky, na buong pusong susuportahan ng Europa ang Ukraine habang ipinagtatanggol nito ang sarili laban sa Russia. Kailangan daw ito, sabi ni Zelensky, dahil hindi titigil si Putin sa Ukraine. Ang mga bansang nag-aatubiling tumulong ngayon ay posibleng sila rin ang susunod na salakayin ng Russia. Kagiliw-giliw, pagkatapos ay lumipat si Zelensky sa pagtalakay tungkol sa banta ng artificial intelligence o artificial intelligence sa isang sitwasyon ng digmaan. Isang usapin na lang ng panahon, hindi magtatagal bago ang mga drone ay maglabanan. Mga drone na umaatake sa mahahalagang infrastruktura at tumatarget sa mga tao. Kaya nilang gawin ito ng mag-isa, autonomo at walang tao, maliban sa ilang kumokontrol sa artificial intelligence system. Sabi ng Pangulo ng Ukraine, magandang punto iyan. Lalo pang naging interesante dahil ang Ukraine mismo ay isa sa mga nangunguna pagdating sa pagpapakilala ng artificial intelligence sa mga drone at iba pang sandata. Noong Marso, 2025 iniulat ng Sentro para sa Estratehikong at Internasyonal na Pag-aaral na inaprubahan ng Ukraine ang pagbili ng 10,000 artificial intelligence enhanced na mga drone. Tinawag ito ng organisasyon bilang isang paunang, ngunit mahalagang hakbang patungo sa mas malawak na paggamit ng mga advanced na autonomous na sistema. Noong Hulyo, iniulat ng United 24 Media ang naunahang video ng TFL, isa drone na ginagamit, na ginawa ng isang kumpanyang Ukranyano na tinatawag na ang ika-4 na batas. Gumagamit ang drone ng artificial intelligence upang payagan itong umatake sa mga target nang hindi na kailangan ng kontrol ng operator. Kaya't nagiging matibay ito laban sa electronic warfare. At noong Setyembre 24 nagsulat ang Time Magazine ng isang artikulo kung saan sinabi nitong ginawang parang laro ng Ukraine ang drone warfare. Binigyang din ang kaso ng pinakabagong version ng kilalang vampire drone ng Ukraine. Ang mga bagong version ng drone na ito ay nagbibigay daan sa mga operator ng drone ng Ukraine na pagganahin ang isang espesyal na artificial intelligence mode habang lumilipad, na nagpapahintulot sa drone na gumalaw ng walang direktang kontrol. Wala pang auto-target ang vampire, pero posible ito sa hinaharap. Sabi ng The Times, ayon sa developer ng drone na ayaw magpakilala, may teknolohiya kami. Ipinapahiwatig nito na kailangan na lang ng pahintulot ng Ukraine para magsimulang sumalakay ang napakaraming artificial intelligence powered na drone sa mga harapan ng Russia. Habang nangyayari ito, maaaring manatiling ligtas ang mga operator sa malayo. Ang punto na gusto naming iparating dito ay na mukhang kakaiba at maaaring mapagkunwari tingnan. Sabi ni Zelensky, kailangan ng Ukraine ng mga patakaran sa teknolohiyang mahusay gamitin. Pero marahil maaari nating tingnan ito mula sa ibang pananaw.
Maaaring nananawagan si Zelensky na magtatag ng mga patakaran ngayon dahil mas nakikita niya ng direkta kaysa sa karamihan kung gaano kalala ang maaaring idulot ng artificial intelligence kung palawakin pa ng Russia ang digmaan lampas sa Ukraine at papunta sa natitirang bahagi ng Europa. Isa itong kaso ng kumilos ngayon o magsisi sa huli. Kung hindi mapapailalim sa kontrol ang artificial intelligence habang ito ay nasa simula pa lamang, maaaring makahanap ng paraan ang Russia para gamitin ito. Mas nakakasama pa kaysa sa ginagawa ng Ukraine. Maraming diskusyon tungkol sa kasalukuyan at hinaharap na papel ng artificial intelligence sa digmaan. Ayon kay Carlos Batallas, ang paggamit ng artificial intelligence ay nagpapatanong sa sapat ba ang mga umiiral na legal na balangkas para pamahalaan ito. Bagaman maaaring mukhang walang gaanong panganib ang artificial intelligence kapag ginagamit bilang isang analytical na kasangkapan na nagpapabilis ng paggawa ng desisyon, gaya ng madalas makita sa komunidad ng intelihensya, ang paggamit nito sa larangan ng labanan ay isang seryosong usapin. Di tulad ng artificial intelligence decision support system na tumutulong sa tao, ang autonomous weapon system ay kayang pumili at umatake ng target ng walang intervention ng tao kapag na-activate. Ang ganitong autonomiya at tungkulin ay nagdudulot ng ethical at legal na issue na nagdudulot ng debate sa pagiging tugma nito sa international na makataong batas, ayon kay Batallas. Ito ang pangunahing pinangangambahan. Kung gumamit ng sandata para barilin ang sibilyan, maaaring kasuhan at parusahan ang taong iyon sa krimen sa digmaan. Paano kung ang drone ay autonomong pinapatakbo ng artificial intelligence algorithm? Sino ang mananagot o kakasuhan? Pwede bang walang makasuhan dahil hindi tao ang nagpaandar ng drone? O dapat ba ang developer ng drone ang managot? Baka ginagamit ito ng bansa? Sa pagsusulat para sa regulatory review, pinalalim ni Gianna Hill ang mga ethical na tanong. Ibinanggit ni Hill ang papel ni Mark Klamberg ng Stockholm University, kung saan tinukoy ito ni Klamberg. May mga agam-agam na ang artificial intelligence ay maaaring magbanta sa mga sibilyan, magdulot ng pagkawala ng pagkatao, at magresulta sa mga desisyong may kinikilingan. Maaaring dagdagan din ng artificial intelligence ang hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan sa pagitan ng mga bansa na lumilikha ng posibilidad ng digmaan na walang panganib kung saan masyadong advanced ang isang panig para matalo. Ang ganitong mga uri ng etikal na suliranin ay nagsisimula pa lamang lumitaw habang nagiging tampok ang paggamit ng artificial intelligence sa digmaan sa Ukraine. Ang babala ni Zelensky tungkol sa artificial intelligence ay na masaya ang Russia na gumalaw sa isang mundo na walang mga patakaran tungkol sa teknolohiya. Mas kaunting patakaran, mas kaunting limitasyon. Makikilahok ang Russia sa malaking paligsahan ng armas laban sa sinumang mauuna habang sila'y nakikidigma. Babalikan natin ang usapang paligsahan ng armas mamaya. Ngayon, tututok muna tayo sa mga sinabi ni Zelensky. Binalaan ng Pangulo ng Ukraine sa United Nations na mahina ang mga international na institusyon sa pakikitungo sa Russia at mga katulad na bansa. Sa isang matapang na hakbang, lalo na kung saan siya nagsasalita, binanggit ni Zelensky na hindi sapat ang nagawa ng United Nations upang pigilan ang digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Malinaw na halimbawa ang Ukraine. Binanggit din ni Zelensky ang mga labanan sa Gaza, Syria, at Sudan bilang patunay na bigong gampanan ng mga institusyong nilikha para pigilan ang ganitong mga labanan ang kanilang tungkulin. Partikular na ang mga kagaya ng United Nations ay hindi kayang magbigay ng anumang garantiya ng seguridad sa mga bansang tulad ng Ukraine. Ayon sa British Broadcasting Corporation, posibleng tumutukoy rin ang mahihinang komento ni Zelensky sa NATO. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Zelensky na ang pagiging bahagi ng NATO ng isang bansa ay hindi automatikong nangangahulugan na ligtas ka na. Sa pahayag na layuning guluhin ang damdamin ng mga nag-aakalang minamaliit ng Ukraine ang kilos ng Russia, hindi naman sinasabi ni Zelensky na hindi sapat ang kapangyarihan ng NATO para magbigay ng mga garantiya sa seguridad. Ang punto ay hindi ginagawa ng NATO ang ganitong hakbang. Ayaw nilang puwersahin si Putin dahil baka lumala pa ang digmaan. Ayon kay Zelensky, ang problema ay tumitindi na ang Russia sa ganitong paraan. Nagpadala ang Russia ng drone at fighter jet sa airspace ng NATO members buong Setyembre. Mukhang sinasadya ito bilang isang provokasyon at pagsubok ni Putin sa mga hangganan ng NATO. Nagkaroon ng mainit na debate matapos ang mga insidenteng ito na nakaapekto sa Poland, Romania at Estonia, pati na rin sa iba pa. May panawagan ngayon na payagan ang NATO na pabagsakin ang anumang kagamitan ng Russia sa kanilang himpapawid. Ngunit hindi sapat ang panawagan lang. Ayon kay Zelensky, kailangan ng aksyon.
dahil humina na ng husto ang mga institusyong ito sa loob ng mga dekada. Puro pahayag lang at pahayag. Kung walang aksyon, tila ang babala niya ay lalo lang lalakas ang loob ng Russia sa kanilang tangkang takutin ang mga miyembro ng NATO. Particular na, maaaring puntiryahin ni Putin ang mga nakikita niyang mas mahihinang bansa ng NATO sa silangang bahagi, tulad ng mga Baltic states na Lithuania, Latvia at Estonia. Hindi ito laro ng Russia. Ang ginagawa nito sa silangan ng NATO ay hybrid warfare dahil lubos na kumpiyansa si Putin na wala namang gagawin ang NATO kundi kondenahin lang ito. Ang punto ni Zelensky ay masyadong maraming oras sa debate at kulang sa aksyon ang mga international na institusyon. Ang direktang garantiya sa seguridad para sa Ukraine ay magpapakita kay Putin ng posisyon ng mga institusyong ito at magiging hadlang sa banta ni Zelensky. Tandaan na sinabi ng Pangulo ng Ukraine na patuloy na itutulak ni Putin ang digmaan, palalawakin at palalalimin pa ito. Hindi na maaaring maging mas malinaw pa ang kanyang babala kaysa doon. Ayon sa ilang ulat, wala pa ring malinaw na solusyon sa kung anong garantiya sa seguridad ang ibibigay sa Ukraine. Ngayon, naniniwala ang mga kaalyado ng NATO na magkakagarantiya lang pag natapos na ang digmaan. Akala nila matatapos ito sa kasunduang pangkapayapaan. Gayunpaman, mukhang hindi ito sumasalamin sa realidad dahil malinaw na sinabi ni Putin na ang anumang kasunduang pangkapayapaan ay kailangang gawin sa mga kondisyon na hindi kailanman tatanggapin ng Ukraine. Kahit na ipagpalagay na idineklara ang kapayapaan sa kahit anong paraan, wala talagang konkretong solusyon ang Europa kung paano ito magbibigay ng garantiya sa seguridad. Ayon sa politiko noong Agosto, may coalition of the willing na handang magbigay ng suportang kailangan para sa tagumpay ng garantiya sa seguridad. May mga komisyon na pinamumunuan at tuloy-tuloy ang mga pag-uusap. Gayunpaman, wala pa ring konkretong sagot kung ano nga ba ang magiging anyo ng garantiya sa seguridad. Ayon sa politiko, malinaw na solusyon ang pagpayag sa Ukraine na sumali sa NATO para maprotektahan ito ng Artikulo 5 ng NATO Charter. Tinanggihan ito ng Russia, United States at ilang kasaping bansa ng NATO sa Europa, ayon sa politiko. Bumabalik ito sa sinabi ni Zelensky tungkol sa kahinaan ng mga pandaigdigang institusyon. Kung gusto ng NATO na ipakita ang lakas laban sa Russia para pigilan si Putin na targetin ang NATO countries, ayon kay Zelensky, bakit di para rin nila tinatanggap ang Ukraine? Ang paggawa nito ay magpapaisip kay Putin ng mabuti kung ipagpapatuloy pa ba niya ang kanyang digmaan. Kung miyembro ng NATO ang Ukraine, anumang agresyon ay magreresulta sa higit pa sa tulong militar. Sa ilalim ng Artikulo 5, bawat miyembro ng NATO ay direktang tutulong sa Ukraine. Magdudulot ito ng mas malaking digmaan kaysa sa nais ni Putin. Ngunit hindi pa ito nangyayari ngayon. Tulad ng nabanggit ng The Conversation noong Agosto, mayroon na ngayong tinatawag na Security Guarantee Paradox. Kung mahina ang garantiya, hindi nito mapipigilan ang Russia at magpapatuloy si Putin sa interes niya sa labas ng Ukraine. Ngunit ang mas matibay na garantiya sa seguridad ay magpapagalit sa Russia hanggang sa punto na hindi nito tatanggapin ang panukala bilang bahagi ng kasunduan sa kapayapaan. Ang pagsali ng Ukraine sa NATO ay iitinuturing na kilos ng puwersa, hindi kompromiso. Isang kilos na tila ipinaglalaban ni Zelensky na kailangan upang maprotektahan ang Ukraine at upang maiwasan ang mga susunod na digmaan sa pagitan ng mga bansang Europeo at Russia. Sa ngayon, nakikita natin ang ilang mga punto na binanggit ni Zelensky at lahat ng ito ay bumabalik sa kanyang pangunahing punto na kung hindi mapipigilan ang Russia sa Ukraine, ang ibang mga bansa ang susunod. Ang hindi tiyak na suporta na sinamahan pa ng kawalan ng nagkakaisang hanay ay nagbibigay ng pagkakataon sa Russia na ipagpatuloy ang kanilang digmaan na nagdudulot ng panganib sa ibang mga bansa sa hinaharap. Delikado ang artificial intelligence kung walang regulasyon kahit nakikinabang ang Ukraine. Dahil maari itong magdulot ng panahon ng digmaang wala nang pakialam sa tao na maaaring samantalahin ng Russia. Sabi ni Zelensky, puro salita lang at walang aksyon ang mga internasyonal na institusyon. Ang kakulangan ng aksyon na yan ang nagbibigay ng kumpiyansa kay Putin na gumawa ng mga bagay tulad ng pagpapadala ng mga drone sa himpapawid ng Poland. Maaaring isipin ng leader ng Russia na ang kahinaan ng United Nations at NATO ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong palawakin ang digmaan lampas Ukraine. Susunod, balikan natin ang puntong nabanggit natin kanina sa video tungkol sa arms race ng digmaan sa Ukraine. Ayon kay Zelensky sa United Nations, nabubuhay tayo sa pinakamapaminsalang arms race sa kasaysayan ng tao. Maaari itong pagtalunan. Maaring sabihin na ang arms race noong Cold War
kung saan nagpaligsahan ang United States at Russia sa paggawa ng napakalalaking nuclear arsenal ay mas mapaminsala. Noong Cold War, ang United States ay may 3,000 at libong nukes at ang Soviet Union ay may 40,000 ayon sa Reuters. Gayunpaman, wala sa mga nuclear weapon na iyon ang kailanman ay ginamit kahit na posible itong magamit sa hinaharap. Ang ibinigay ng digmaan sa Ukraine sa atin ay ang pag-usbong ng drone warfare. Ayon sa Forbes, target ng Ukraine na gumawa ng 45 milyong drone sa 2,000 at 25. Ayon din sa outlet, target ng Russia ay 34 milyong drone. Ito ang karera ng armas na binanggit ni Zelensky. At tama siyang maaaring ito ang pinaka-mapaminsala sa kasaysayan. Tinatayang 70% ng mga nasawi sa digmaan sa Ukraine ay dulot ng mga drone. Malamang dadami pa ang bilang na ito habang umaasa pa ang dalawang bansa sa unmanned vehicles, lalo na kapag nadagdag pa ang artificial intelligence. Tulad ng napag-usapan natin kanina, kung nais ng isang bansa ng kapayapaan, kailangan pa rin nitong pagtuunan ng pansin ang mga sandata. Nakakasuka, pero iyan ang realidad, sabi ni Zelensky. Hindi batas internasyonal, hindi kooperasyon. Ang mga sandata ang nagtatakda kung sino ang mabubuhay. Pagkatapos ay binanggit ni Zelensky ang isang posibleng hinaharap na maaaring mangyari sa anumang bansa na susunod sa listahan ni Putin. Nababahala ka ba? Ginagamit itong dahilan para kumilos agad ang kanluran para itigil ang digmaan sa Ukraine. Mas mura ang pagtigil ng digmaan ngayon kaysa magtayo ng underground kindergarten o malalaking bunker para sa infrastruktura. Kalaunan, sinabi ni Zelensky, bago lumipat sa pinaka-nakababahalang bahagi ng kanyang pahayag. Mas mura ang pagpapatigil sa Russia ngayon kaysa mag-alala kung sino ang unang makakagawa ng simpleng drone na may dalang nuclear warhead. Sa gastos, may punto si Zelensky. Noong Pebrero, sinabi ng Bruegel na baka kailangan ng Europa ng 3,000 at 300 sundalo pa. Ang taunang gastos sa depensa ay dapat umabot ng 250 bilyong euro o 200 at 73 bilyong dolyar para hadlangan ang Russia. At maaring panimula pa lang ito. Idagdag pa ang pagpapatayo ng mga bunker at lahat ng iba pang binanggit ni Zelensky sa listahang iyon. Dagdag pa ang pagkakasangkot sa isang arms race at lalo pang lalaki ang mga gastos. Ito ay isang practical na argumento na inilalagay ni Zelensky. Bumabalik ito sa punto na dapat kumilos ang kanluran laban sa Russia ngayon, kundi ay pagsisisihan nila ito sa hinaharap. Ang mga babala tungkol sa mga drone na may dalang nuclear warheads ay paraan ni Zelensky para talagang idiin ang kanyang punto. Ang United States sa ngayon ay hindi naman mababantaan ng ganitong klase ng mga drone. Hindi pa hanggat hindi napapabuti ang kanilang abot at bilis. Gusto ng Europa ipakita na hindi gumagawa ang Russia ng ganitong teknolohiya. Kahit may 4,300 at 80 nuclear warheads ito ayon sa Arms Control Association. Ipinipinta ni Zelensky ang isang larawan ng hinaharap kung saan ang Russia, na hindi na pinipigilan ng batas international at pinayagang tapusin ang pananakop sa Ukraine, ay gagamit ng mga natutunan na nito tungkol sa mga drone para maging mas malaking banta kaysa dati. Baka hindi tradisyonal na digmaan sa Russia ang dapat ikabahala ng Europa. Ang banta ng digmaang nuclear na pinapagana ng isang hukbo ng mga drone na kontrolado ng artificial intelligence ay maaaring mangyari sa hinaharap ng kontinente kung hindi mapipigilan ngayon ang Russia, tila ito ang ipinapahiwatig ni Zelensky. Kung ang mga bansang iyon, na lalong nagiging banta ang Russia, ay hindi pa rin nakakaunawa, pinatibay pa ito ni Zelensky sa pinakadirektang pahayag ng kanyang talumpati. Ukraine ang una. Ngayon, lumilipad na ang mga drone ng Russia sa Europa at kumakalat ang operasyon nila sa ibang bansa. Ayon kay Zelensky, nais pa ni Putin palawakin ang digmaan. Mahirap itong pasinungalingan. Tungkol naman sa kung saan dapat ituon ng Europa ang kanilang agrang pagsisikap bukod sa pagbibigay ng karagdagang suporta sa Ukraine, nag-alok ng sagot si Zelensky. Moldova. Hindi rin kayang mawala ng Europa ang Moldova. Ayon kay Zelensky, tungkol sa isang bansa na tila pinakadirektang nanganganib sa isang posibleng pananakop ng Russia sa hinaharap. Ayon sa Al Jazeera, nakatalaga na ang puwersa ng Russia sa Transnistria, rehiyong humiwalay sa Moldova. Ang Moldova ay maliit na bansa na may 23 milyong populasyon. Dahil dito, mas madali para kay Putin na gawing target ang Moldova at mahila ito sa impluwensya ng Russia, gaya ng sa Belarus at Georgia. Ayon kay Zelensky, mura lang suportahan ang katatagan ng Moldova sa Europa, pero mas malaki ang mawawala kung hindi ito gagawin. Kailangan ng European Union suportahan ang Moldova ngayon gamit pondo at enerhiya, hindi lang salita o politika. Aktibo na ang Rusya sa Moldova. Di pa sumasalakay, pero ramdam na ang impluwensya nito sa bansa. Noong Setyembre 23, nagbabala si Pangulong Maya Sandu
na nanganganib ang kalayaan ng bansa at kinabukasan ng Europa dahil sa kilos ng Rusya. Inakusahan niya ang Rusya sa paggastos ng milyon-milyong euro sa Moldova para magpakalat ng maling impormasyon, karahasan at takot. Ayon kay Sandu, naniniwala ang Kremlin na tayo ay nabibili, mahina at hindi bansa kundi teritoryo lang. At kahit na maaaring ipinapahiwatig niya na hindi masyadong maliit ang Moldova para lumaban sa Rusya, ganun nga kaya talaga ang kaso? Kung mabigo ang impluensya ni Putin at direktang umatake siya, babagsak ang Moldova kung walang suporta. Gagawin din ng Ukraine iyon. Nagbabala si Zelensky na huwag hayaang mangyari ang domino effect sa Europa. Bawat teritoryo na hindi na poprotektahan ng kontinente ngayon ay maaring magamit laban dito sa hinaharap. Babala ni Pangulong Zelensky ng Ukraine, baka ang bansa mo na ang sunod. Tanging pagpigil kay Putin ngayon ang makakaiwas sa mas malaking digmaan. Isang magandang bagay sa lahat ng ito ay tila nakikinig ang Europa sa mga salita ni Zelensky. Isa sa mga panawagan ng European Union para sa aksyon ay malapit ng maging realidad habang nagtutulungan ang kontinente na bumuo ng isang drone wall na pipigil sa Russia sa kanilang mga plano. Akala ni Putin mahina ang Europa, pero bumalik ito sa kanya at siya ang napahamak. Panoorin pa ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang updates sa tensyon ng Russia at mga bansang Europeo. Salamat sa panonood.